Sa wakas, nagbunga na rin ang pagdarasal ng mga Laker fans at nakakuha na rin sila ng kanilang starting big man. Although marami naman na po nag-e-expect na sa Lakers siya mapupunta, iba pa rin yung legit talaga. Pipirma na raw po si DeAndre Ayton ng 2-year deal dito sa LA Lakers worth $16 million. Itong former number 1 overall pick nitong 2018 draft ay magiging malaking tulong talaga sa Lakers team na ito na talagang nangangailangan ng big man at yun ang naging kahinaan nila ever since i-trade nila si AD at mukhang masosolusyonan na po ni Ayton ang butas na yan at least sa opensa. Kikita po si Ayton ng total of $34 million sa paparating na season kasi sumisweldo pa rin siya sa Portland. Tapos ayun nga, may $8 million din siya na sweldo sa Lakers. Kaya pabor po talaga sa LA to kasi swak po si Ayton doon sa tight budget nila at steal price na po talaga ito kung tutuusin. Maaari kasing pumirma si Ayton sa ibang mga teams na may mas malaking budget pero pinili niya ang LA siguro dahil na rin sa fit at bagay din siya ay pares kay Luka or even kay LeBron. Laging gumagaling ang mga big man kapag si Luka ang point guard tapos si LeBron ay may ganung effect pa rin naman. Kaya sa kada tapak malamang nito ni Ayton sa court ay may mahusay siya na floor general na talagang isi-set up siya ng maganda. LeBron or Luka man yan, hindi ba? Sa mga hindi rin po nakakaalam ay sa 7 years nito sa NBA ay never pong hindi nag-average itong si Ayton ng double-double sa kada season. Lagi siyang at least 14 points and at least 10 rebounds per game. May question sa motor niya at willingness niyang makipagbardagulan sa ilalim, oo, pero better na rin yung center nyo ay nag-average ng at least 10 rebounds per game kaysa sa center nyo last season na si Jackson Hayes, na more of a rim runner lang din talaga. Pwede pa naman din bumalik ulit si Hayes sa Lakers at free agent pa rin naman siya as of this writing, pero balik ulit siya ngayon sa bench at si Ayton nga ang main man in the middle nitong Lakers ngayon. Last season po ay nag-average si Ayton ng 14.4 points, 10.2 rebounds and 1 block per game. Hindi po ito mga numerong pang malakas at maglalagay sa Lakers sa masasabi kong top 3 or top 4 ng West, pero okay na rin yan kasi hindi naman po max player ang kinuha nila. Valuable piece lang na magko-complement sa kanilang opensa. Para sa depensa, siguro kung engage lagi si Ayton ay magiging absolute na skill talaga tong signing na ito, pero hindi pa natin nakikita yung body language niya, lalo at may dalawang future Hall of Famers na siya na makakasama. Hindi natin to i-hype mga idol na kesyo magkakampyon na ang Lakers, pero good signing talaga to na at least ngayon matik alam na natin na may starting big man na sila at maaasahan mo naman din talaga yan sa opensa. So gumastos ang Lakers ng around $14 million para kunin si Ayton at Laravia mga idol so far ngayong free agency. I think better na yung dalawang to kaysa i-retain si DFS na magko-command ng around 14 million din na sweldo per season tapos long term pa. Mamimiss ng LA yung defense at hustle niya, plus tropa nga siya ni Luka. Pero tight budget na ang Lakers at mas na-maximize nila yung kaperahan nila dito kina Laravia at Ayton. May replacement ka naman na sa role ni DFS, mukhang si Laravia yon, pwede rin pong si Adu Thiero, and at the same time may starting big man ka pa. Not bad na rin kung ako ang tatanungin. Marami pa pong slots dito sa LA Lakers mga idol at pwede pa silang magpapirma ng mga free agents pa. Kung ako ang tatanungin, hindi na nga masama kung kukunin nila si Ben Simmons if veterans minimum lang din ang deal. Versatile defender to, talagang pang defensive player of the year candidate pa nga yan dati sa Sixers bago siya matakot kay Trae Young. Kayang bumantay mula point guard hanggang center tapos mahusay din po na facilitator. Bagay din patakbuhin kasama si Ayton. Para sa akin ay medyo nagme-make sense kung kukunin siya ng Lakers. Medyo redundant nga lang din kasi para siyang Jared Vanderbilt na may playmaking. Pwede rin pong si Marvin Bagley III sa totoo lang para makumpleto na ng Lakers yung top 3 picks ng 2018 draft. Pang backup big man lang din naman, malay natin, mabuhay ni Luka at Lebron yung mga karera nila. Pero kayo ba idol? Ano po masasabi nyo sa pagkuha ng Lakers dito kay Ayton? Goods ba? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.